isipin mo, what are the odds na magkita kayo ulit, di ba? Tama yun si Kuya. Alam mo, sayang. Maganda sana yung love story. Alam mo, kiniinis ko pa, naiwan ko pa rin sa kanya yung payong ko. Baka pwede dito na tayo kumain, gutom na kasi ako eh. May promo kasi kami ngayon. Buy one, take one sa Beef Paris. Hindi na kami pinagbayad nung kinain namin. Libre ko na yun. Alam mo, mahirap ang pagiging nurse eh. Baka may kahinaan ng kukote mo, kaya nababagsak ka or something, you know? Hindi po ako bobo. Mahirap lang po. Dapat nagpahinga na lang kayo. Ako nang bahala dito. Ayos lang ako. Tita! Eh, vertigo daw eh. Ewan ko, gusto mo siguro ang doktor eh. Nag-overnight si tita dito. Good morning po, Ma'am Rocio. Kukunin ko lang po yung vitals ninyo. Excuse me po, ma'am. Relax lang po. Thank you po, ma'am. Mahilig ka sa star? Po? Mahilig ka sa star? Star? Eto po. Opo. Yung papa ko po kasi ng bata ako, ang tawag niya sa akin, Little Star. That's why you're named Stella. It's Latin for star. Alam mo, meron akong aso, ang pangalan niya, Bituin. Ay, talagang gustong-gusto ko siya. Because sa lahat ng aso ko, siya yung diva. Bait niya, kahit na pinapagalitan ko siya, sinisigawan, lumalapit pa rin siya sa akin. Ako, sinisigawan ko yan paminsan. Eh, alam mo naman, ako, sungit ako eh. Hirap na hirap ako mag-sorry. Pero, lumalapit pa rin siya sa akin. Alam ko mali yun eh, yung hindi ka magsasorry. Di ba, kailangan mag-sorry ka sa mga taong nasaktan mo ang damdamin. Pero, hindi ako ganon. Ano na yung vitals? Okay naman po. Okay naman po yung oxygen saturation niyo. Pwede na ako umuwi? Jing, nagsabi ka na ba sa admin tungkol dun sa pag-alis mo? Hindi pa, Mars. Next month pa. Eh, teka lang, Mars, yung Alberta Medical ba? Nag-email na? Hindi po. Naku, Mars, mag-remind ka doon. I-email mo sila ulit. Uy! Ibibing ka? Hindi ba masarap to? Famous to dito. Thank you, Mars. Wala sa budget ko. Okay lang ako. Hindi, ililibre na kita. Uy, hindi. Mars, ano nakakayo? Wag na. Okay na, Ano ka? ibalik mo. 75 pesos lang to, Mars. Hindi ko ikahihirap kung ililibre kita. Please Oo nga. accept and say thank you. Kasi baka mag-FO tayo pagka hindi. Okay. Libre ko na yun. Pero next time, sisingilin na kita. Bakit may next time? Bakit magkaibigan ba tayo? Hindi nga tayo magkakilala. Nagkataon lang na napulot mo yung payong ko. Ngayon, nandito ako para kunin yun. Hindi mo ako kailangan ilibre kaya kung bayaran yung kinain namin. Kailangan mag-sorry ka sa mga taong nasaktan mo ang damdamin. Dadaan lang ako sa restaurant tapos tutuloy ako sa bahay ng Tita Nida para i-cushion ang damit. Delinkwente kasi sa pag-inom ng gamot niya. Matigas din ang ulo ng kapatid ko na yan eh. Kailangan ba niya ng bantay? Pwede naman ako. Nag-offer nga ako na samahan siya. Kaso, sabi bukas na lang daw ako bumalik. Anak, text mo ako kung anong balita ha. Mag-ingat ka. Sige po, Nay. Saan na yun? Eto ba hinahanap mo?
Sorry pala dun sa pagsusungit ko sa'yo nung isang araw, ah. Pagod lang kasi ako nun, tsaka... Kaya sa akin unang bunton yung galit mo. Siguro. Okay lang yun. Hindi naman ako balat sibuyas eh, tsaka bumawi ka naman. Sinuli mo pa sa akin yung wallet ko. Grabe, no? Ikaw yung nakapulot ng payong ko, tapos ngayon naman ako yung nakapulot ng wallet mo. Grabe lang. Ang husay, di ba? Para tayong pinagtagpo ng tadhana. Wow! Tadhana agad-agad. Hindi ba pwedeng burara lang tayong dalawa? Kuya, kain. Si Stella. Ay, inabutan ng rush hour. Sabi niya, mauna na tayong kumain. Butya, pagtira mo ng pagkain ng ate mo, ha? Opo. Ma, nakausap mo na ba si Stella tungkol sa agency fee? Ay, hindi pa. Eh, bakit ba hindi na lang natin hintayin si Stella na mauna sa Canada? Malapit na exam niya sa November. Ma, ang tagal pa ng November. Tsaka hindi tayo nakakasigurado na makakapasa siya sa board exam. Ay, naku, kuya. Matalino si ate. Oo. Diba? Tsaka may mga work experiences na siya sa hospital kahit papano. Kaya hindi na yun mahihirapan mahanap ng ospital na tatanggap sa kanya. Mahirap na iasa natin ang future natin kay Stella. Paano kung biglang magbago ang isip niya? Paano kung mag-decide siya na manatili na lang dito? Hindi mangyayari yon. Alam ni Stella ang responsibilidad niya at prioridad. Oo nga, nandun na nga tayo. Hindi tayo pababayaan ni Stella. Pero hindi pa rin tayo nakasiguro. Oh, paano kung isang araw may makilala siya, ma-in love, pwedeng magbago ang lahat? So, tatlo kami magkakapatid. Ako yung nasa gitna. Yung kasama ko dun sa Parisan, si Mutya, yun yung bunso namin. Tapos may isa pa kaming kapatid, si Kuya Rico. Ikaw, ilang kayo magkakapatid? Meron ako isa. Bakit nag-aalaman ka? Hindi kayo close. Kami na mga kapatid ko close. Kaya lang, syempre, minsan nag-aaway rin kami. Wala naman perfect eh. Pero lagi sa amin sinasabi ni Papa noon na dapat habaan namin yung pasensya namin sa isa't isa. Kaya kahit napasaway yung mga kapatid ko, wala akong choice. Kailangan talaga habaan ko yung PC ko. Ang bait mo palang kapatid. Medyo. Siguro ganun talaga kapag middle child ka. Kailangan marunong kang magpasensya. Kailangan talaga marunong ka sumunod, magbigay, umunawa. Pero syempre naman, minsan sinusungitan ko rin sila, no? Eh si mama pa naman, ang bilis niya bumigay sa mga kapatid ko. Kaya tuloy minsan ako yung mukhang kontrabida. Parang di yata bagay. Pangbida kasi yung ganda mo eh. Wow! Ay, ganon. Ikaw naman magkwento. So, yung kapatid mo, hindi kayo close. Tapos, Malayo kasi yung agot ng edad namin. Tsaka kapatid ko na lang siya sa ina. Bata pa lang kasi kami, iniwan na kami ng tatay eh. ulila ka rin sa tatay? Parehas tayo. Parang gano'n na nga. Close kayo? Ako kasi, papasilal talaga ako. Alam mo yun, parehas kami ng hilig, ng ugali. Kayo? Ewan. Hindi ko na matandaan. Kasi bata ka pa lang nung namatay siya. Teka, napilampas na ako. Sandali. Kuya? Ma? Para... Teka! Para!
Ano ba yan? Yung pa ito nasira, nakakaloka. Okay lang. Okay lang, na-stuck eh. Matagal pa kaya to? Ikaw naman kasi sinamahan mo pa ako pa uwi. Napalayo ka pa kayo, inabutan ka pa ng ulan. Sorry ah. Hindi, ayos lang yun. Biniling ko naman kay Memot yung parisan. Tsaka bukas pa ng umaga yung balik ulit sa ospital. Yung tita mo na nasa ospital, sino yun? Ah, si Tita Nida. Kapatid siya ng nanay ko. Simula high school hanggang college, doon ako tumira sa boarding house nila kasi malapit yun sa University Belt. Tapos ngayon naman, yung tinitirahan ko, malapit pa rin doon sa boarding house nila. Matandang dalaga na kasi yun. Saka isa ako sa mga inaasahan talaga niya. Nida. Nida's Paris House. So, siya yung may-ari ng Paris. Oh, Ay, hindi, okay lang. Okay lang ikaw. Ikaw din. Okay lang. Thank you. Grabe, sana wag naman itong magtagal, pero walang bituin eh. Hindi naman nawawala ng mga bituin. Nandiyan lang yung mga yan. Nakikita mo ba yun? Yung maliwanag na bituin na yun? Yun ang kanopos. Serious? Hindi yun yung serious. Hanapin ko yung serious, ha? Hindi, seryoso ka ba? Maalam ka sa mga stars? Hobby ko talaga ang stargazing. Ngayon, yung kanopos na yun ang second brightest star. Tapos yung Sirius naman, wala dito ngayon, yun naman yung pinakamaliwanag sa lahat. Aray. Galing mo naman. Sabi rin ng papa ko dati na hindi kami mag-stargazing. Lalo na kapag wala kaming kuryente, okay, brown out, ganyan, lumalabas talaga kami ng bahay. Tapos, nagpapahangin kami, hinintay namin yung falling star. Pero kahit minsan, hindi kami nakakita ng falling star. Kaya siguro walang nagkatotoo sa mga wishes ko eh. Kaya yun, tumigil na lang din ako mag-wish. Ito na yung bahay ko. Salamat sa paghatid. Okay lang yun. Nag-enjoy ako. Masaya ka pala kasama. Pasok na ako. Oh, sige. Nice to meet you again. Ingat ka. Ingat ako sa loob. Ikaw, ingat ka pa uwi. Bye. 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 Naku. Hindi ko nakuha yung number. Paano? Balik ba ako? Tapos kakatok ako? Kakaya. Ano
ka ba naman na, Atom? Ito na yung pagkakataon mo eh. Ato! Hiramin mo muna to. Nakaumulan ulit eh. Paano ko susoli ito? Daanan ng tadhana. Ingat. Solid Sphere model, John Dalton, J.J. Thompson, Plum Pudding model, Ernest Rutherford, nuclear model, nuclear model, pumping model. Sino si Atom? Po? Hindi, nag-aaral lang po ako dito. May nagsabi po kasi kasama daw sa exam yung basic atomic structure. Kaya yun po, pinag-aaralan ko ngayon. Tama po ba? Kasama sa exam? Parang di naman. Talaga? Buti sinabi niyo sa akin. Kanya pa ako nag-aaral dito. Mali pala yung nagsabi sa akin. Talaga niloloko lang ako siguro. Hard pa talaga, Stella. Stella, erase. Wala kang panahon dyan. Huwag kang magsara ng oras mo dyan. Erase. Tayo, pampagising. Yap. Yan. Sino ba lamang? Wala pa lang. Kay Memot. Busted yata eh. Bastet. Hindi. Baka hindi nagustuhan yung kantang ginawa. Kantang tawa. Ay, Memor. Kalimutan mo na yan. There are many fishes in the sea. Ayoko nang mangisda. Magpapakatandang binata na lang ako. Sos! Agad-agad. Bukas-bukas lang. Meron ka ng ibang bagong pinopormahan. Sigurado ako. Mot, kung talagang gusto mong babae, huwag ka susuko. Laban lang. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Wow! Wow! Good kaya hata ngayon, Atom ah. Bakit kaya? Palibhasa, nakita ulit si Miss Masungit. Miss Masungit. Uy, yun ang Miss Masungit. Ang bait kaya nun. Natsyempohan mo lang napagod siya tsaka wala sa mood nung araw niya. Pero napakabait nun. Ito mapagmahal sa mga kapatid, masipag, matalino, masarap na kwentuhan. Alam mo ba, nalagpasan niya yung bus stop niya dahil nawili sa kwentuhan namin. Talaga ba? Oo. Teka muna. Kailan kayo magkikita ulit? Yan lang hindi ko pa alam. Ayain mo agad. Mag-date. Tawagan mo. Hindi ko nga nakuha yung cellphone number niya eh. Well naman yan. Kailan kayo? Paano kayo magkikita pa? Tiwala lang. Bahala ng tadhana. Parang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Doon ka kumapit. Tama si Baril. Walang mangyayari sa'yo. Torpe ka. Negative naman. Pinahiram niya nga sa akin yung payong niya eh. Ang dali-dali kayang bumili ng payong, hindi niya babalik sa'yo. Pero kung ako tatanungin mo, sinadya niya bigay sa'yo yung payo para meron siyang balikan dito.
Talaga ba? May gusto sa iyo yan. Sang-ayon ako sa'yo. May gusto yun. Gusto agad. Hindi, sige, ganito na lang. Pustahan na lang tayo. Pagkatao, kahit ano pang mangyari, magkikita at magkikita kami ulit. Tao. Yan, ang MTV. MTV? Oh, hindi nyo alam. Kami lang mga bagets ang nakakaalam yan. Bagets, ha? Ang ibig sabihin, meant to be. Meant to be. Kapag tao, MTV. Okay. Bangko Sentral, MTV. Anong NMTV? Anong NMTV? Di not meant to be. Ha? MTV. MTV. Teka, tabi mo yung kape mo, baka ma... Pa dito, sayang kape ko. Hindi ko alam na pupunta ka ngayon. Siya ba yung babaeng kinukwento ni Atom? Siya si Miss Masungit. Oo nga pala, yung payong mo. Kukunin ko lang sandali. Ha? Dito ka lang, huwag kang alis. Ha? Babalik ako agad. Magandang gabi po. Hello. Napakabait na bata yan si Atom. Ay, oo naman. Walang bisyo. Magalang. Matulungin. Ideal man talaga. Napakaswerte ng babaeng makakatuluyan niya. Ito nga pala, oh. Salamat. You're welcome. Gusto Alis mo na kumain? O May sige, gutom na ingat. May promo ba ulit? Promo, meron. Libre yung pares mo kapag kasabay mong kumain yung manager. Eh, gwapo ba naman yung manager? Ay, hindi lang gwapo. Napaka-cute pa. Kaya lang, orpe. Sige. Oo, matino ko. Ito matanda na to. Doon lang, malis ka doon. Sige na. Ang tamis. Balik ka bukas. May promo ulit. Lagi na lang may promo. Baka malugi ka niyan. Makita ka lang, kumita na ako. Hindi naman kawal ng trabaho na yun. Para sa ano? Kakarampot na sweldo. Eh, hindi na nga ako makaipon eh. Tapos wala pang benepisyo. Ano nangyari dito? Tanggal si Kuya sa trabaho. Mutya, hindi ako tinanggal. Ako yung nag-resign. Na naman?
Ano naman dahilan, kuya? Pinagtripan ka na naman. Talaga naman eh. Sinisita nila ako sa trabaho ko. Tama naman yung ginagawa ko eh. Yung customer yung may mali. Kuya, pag lagi ka nagre-resign, mahihirapan ka makakuha ulit ng trabaho. Sabi sa akin ni June, mabilis lang daw makakuha ng trabaho sa Canada. At per ora pa yung bayad. Eh kung dollars ba naman yung kinikita ko, kahit pa magpakapagod ako, sulit naman. Ewan ko sa'yo. Ang hirap eh sa'yo, pag idea mo, laging tama. Kahit kailan di ka naman nakikinig sa akin eh. Pag idea ko, palpak agad. Ano ba nagsasasabi mo? Okay naman sa akin na pumunta ka ng Canada eh. Yun naman talaga plano natin. Pero saan tayo kukuha ng 50,000? Wala pang plane ticket doon, Pag wala pang... sinanla natin yung bahay, mababayaran natin lahat ng utang natin, makakaalis na ako. Tantanan mo yung bahay, kuya. Kung makapagsalita ka para sa ila tong bahay ah. Tama na. Bahay ko rin ito! Tama na, Rico. Talaga naman eh. Alam mo kasi kung sino siyang magaling. Puro pangako na siya magdadala sa atin sa Canada. Pero hanggang ngayon, ano? Nga. Alam mo yung pag-ibig, parang ano yan eh, sayaw. Kapag saliwa pa siya sa'yo, hindi pa yun ang tamang oras. Pero, pag nakakasabay na siya sa bawat indak mo, yun ang tamang timing. Kaya nagkapustahan. Sabi ko, kapag katao ang lumitaw, meant to be. Kapag ka Bangko Sentral naman, Not meant to be? teka, naalala mo pa ba kung ano yung lumabas nun?